Sir, ano po ang strategies nyo sa classroom sa pagtuturo po? How to handle learners po na pasaway? Thank you, Ma'am Fritzy, for this comment. And I would like to answer this, or I would like to share some of my strategies, approaches na ginagamit ko sa classroom. Actually, naidala ko dito sa Thailand yung mga practices ko. Ina-apply ko pa rin siya ngayon. And very different kasi. Napakalaki ng pagkakaiba ng classroom setting ng Thailand sa Pilipinas, 'di ba? Unang-una, dito sa school kasi namin, may tatlong teachers. May dalawang teachers na nakastay sa likod, tapos meron pang teacher na nagtuturo. And then, another thing, yung language, 'di ba? Ang medium of instruction natin dito ay English talaga. You are allowed to code switch as long as you can speak Pasatay. Unlike sa Pilipinas kasi, pwede tayong mag-code switching, right? For example, I am an English teacher in the Philippines. Pwede akong mag-code switch to Tagalog. 'Di ba? Pwede akong mag-Tagalog para mas maintindihan ng mga hindi talaga nakakaintindi ng English. Though nakakaintindi naman ng English ang mga estudyante natin sa Pilipinas. Kaso, nahihirapan sila minsan kasi medyo malalim yung mga ginagamit nating mga words or medyo malalim yung content talaga ng book. Dito kasi, kung hindi ka marunong magpasatay, mahihirapan ka talaga na mag-code switch. 'Di ba? Kaya mahirap magalit sa kanila lalo kung nahihirapan tayong mag-English ng diretso ganon, no? 'Di ba? Ang hirap kasing magalit na yung diretsong English talaga, 'di ba? Ang hirap. And another thing, nadala ko din yung isang practice ko dito, yung format ng lesson plan natin o yung format ng discussion natin. Meron din akong motivation, and then, di ba yung tinatawag nating explore, firm up, deepen, and then transfer. So, ina-apply ko yon. May motivation. Dito kasi sa Thailand, parang hindi uso sa kanila yung motivation. Oo, basta mag-discuss na sila agad, ganun. Pero ako talaga nagmo-motivation ako, and very effective naman siya. Tinry ko minsan, and then tinuloy-tuloy ko na siya. It's either magpapanood ako ng videos, motivational videos, inspirational videos, or minsan nagpapagames ako like charades, reverse charades, four picks and one word, just to arouse their interest. Kasi iba-iba yung mga estudyante eh. Halos, halos lahat kasi ng mga estudyante, kinilala ko muna sila. 'Di ba? So, nung una, nagpaano muna ako diagnostic test. Ini-interview ko sila para makilala ko sila. And then, I found out their learning styles. Okay? So, yun muna ma'am, kilalanin mo muna sila. And then, alamin mo yung mga learning styles nila, kung paano ba sila matuto. 'Di ba? Kung madali bang matuto ito, kung ito ba madaling ma-board, ano ba yung attention span niya, ganon. So, para alam mo kung bababa ka ba sa level nila. Kasi mahirap eh, lalo na kapag ang dami-dami mong estudyante, ang hirap mag-adjust, 'di ba? So, ang ginagawa ko na lang talaga, nagdi-discuss ako ng at least 15 to 20 minutes. Pero dito kasi 15 minutes lang kasi ang ang discussion. So, ang discussion ko it's either 15 minutes and the rest activities na, kasi napaka iksi lang talaga ng attention span ng mga bata. And some of them inaantok na kapag tumatagal na. Kaya yun ang ginagawa ko. And sa mga pasaway naman, kung paano ko sila i-handle, madali lang ma'am, madali lang silang i-handle. Pero nung una kasi dito, na culture shock ako kasi syempre, bago pa lang ako and I don't know how to handle Thai students. And then nung nilipat ako sa Matayom, nag-adjust na naman ako kasi mga mga ano talaga ang mga estudyante, lalo yung mga babae, masusungit, mga maaarte, ganon. Talagang ibabackstab kanila. And then, I have one particular student na talagang nahirapan akong i-handle siya kasi as in talaga, yung alam niya ay siya na yung leader talaga, siya yung teacher sa loob, ganon. So, medyo nahirapan ako. Iniiyakan ko pag gabi-gabi yun kasi hindi ko alam kung paano siya i-handle. Kasi as in talagang bossy siya. Yung gusto niya, yun lang nagsusunod. And then one time, sabi ko, paano ko ba siya i-handle, Lord? And then, nagkaroon sila ng free time. Oh, halos every Friday naman may free time sila. And lumapit silang tatlo sa akin na magpe-friends. Sakto may pa-activity kasi ako noon. Lumapit sila, nagtanong sila. And then, yung pinaplano ko kasi na gagawin ko para at least man lang mabago ko yung ugali ng bata. Maka
maka-adjust ba ako, maano ko siya, makontrol ko yung ugali niya. So, ang ginawa ko, kinausap ko siya, kinilala ko siya, and pinakilala ko rin yung sarili ko sa kanya. And then, hanggang sa naging friends kami. Tapos, ayun na, na-build na yung trust, naging friends kami. Tapos, nakilala na niya ako. Siya yung teacher ko. Hanggang sa nalaman niya na, okay, itong kinakausap ko pala ay teacher ko. Ganun. 'Di ba? Nagpakilala siya sa akin, pinakilala ko rin yung sarili ko sa kanya. Yun yung isang strategy ko kapag pasaway ang bata. Kinakaibigan ko at pinapakilala ko yung sarili ko sa kanya. Ano yung mga achievements ko, ganito ganyan. Ilang taon na akong nagtuturo ganun. As in, sinabi ko sa kanya. Pinakilala ko yung sarili ko sa kanya. And nakilala ko din siya na ganito pala yung family niya, anak pala siya ng ganito, ano yung mga gusto niya, yung gustong gusto niyang gawin, yung hobbies niya. So, nalaman ko. And then, every now and then, lagi ko siyang ina-appreciate na nakikita ko yung mga stories mo sa IG na ang galing mong sumayaw ganon. So, lagi kong ina-appreciate yung mga gustong-gusto niyang ginagawa, yung mga pinapakita niya sa social media niya, ina-appreciate ko and nagugustuhan niya yon, 'di ba? So, isang strategy yon na kasi yung bata kulang sa pansin, kulang siya sa attention. So ako, binibigyan ko siya ng attention sa pamamagitan ng pag-appreciate dun sa mga ginagawa niya. 'Di ba? Kasi busy yung mga magulang niya eh. O mga professional kasi yung mga magulang niya. At least, buti na lang at nakilala ko siya at pinakilala ko rin yung sarili ko sa kanya. So, ganun lang. And then, kung maingay naman, ma'am, kung maingay yung klase, ang always kong ginagawa, it's either tumatahimik lang ako, and then kapag tumahimik na sila, tatanungin ko sila, are you done? Are you done talking? Ganun lang. Kapag maingay ang klase, ganun lang yung lagi kong ginagawa. Tumatahimik lang ako. Or it's either kino-call out ko yung name niya talaga. Tinatawag ko siya. And lalo na kapag nadi-discuss, kung sino yung maingay, yun yung tinatawag kong magbabasa. Ganun. Or sasagot dun sa tanong ko. Though, mali yun, kasi inattentive yung student, hindi ko finalo yung art of questioning. Pero parusa niya yun. 'Di ba? Pero hindi ako nagpapatayo ng mga estudyante ngayon. Hindi ako nagpapatayo. Though ginagawa ko yun nung mga bago-bago pa ako, mga first or second year of teaching ko sa Pilipinas. Ginagawa ko talaga yung nagpapatayo ako ng estudyante kapag maingay. So, marami pa akong mga strategies pero kulang itong time natin. So, sana marami pa akong ma-share na base sa mga experiences ko for about 7 years. Mag-8 na nga 8 years of teaching experiences sa Pilipinas and dito sa Thailand. Magto 2 years na dito sa Thailand. So, yun lang ma'am. I hope na may natutulan ka dun sa mga strategies ko and mga approaches ko sa mga bata. Yun lang.